Wala kang silbi, Solana. Isang hamak na basurera ka lang na pinulot ko sa putikan. Kaya wag na wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan tungkol sa anak ko. Ang boses ni Doña Beatriz ay kasing talim ng karayom na kasalukuyang tumutusok sa daliri ni Solana. Huminga ng malalim ang babae, pilit na hindi iniinda ang hapdi ng dulo ng kanyang daliri na kanina pa dumadaloy ang dugo. Sa harap niya, ang isang marangyang asul na sutla na para sa Golden Jubilee ng pamilya Salvatierra ay unti-unti nang nabubuo sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. 6 na buwan na siyang nagdadalang tao, isang himala pagkatapos ng 6 na taong paghihintay at pagtitiis sa mga masakit na ineksyon. Ngunit heto siya, nagpupuyat para sabihan ng kailanman ay hindi siya tinanggap bilang tao. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang mabitawan niya ang karayom. Sa gilid ng kama, ang cellphone ni Diego ay biglang umilaw. Hindi sadya ni Solana na sulyapan ito, ngunit tila nanigas ang kanyang buong pagkatao nang makita ang sunod-sunod na larawan sa screen. Doon, sa isang mamahaling hotel suite, nakayakap ang kanyang asawa sa isang babaeng pamilyar ang muka. Si Luisa. Ang mga mensaheng kasunod nito ay tila mga lason na pumasok sa kanyang sistema. Salamat sa kondo, Diego. Ang galing mo talagang pumili. Agad na hinablot ni Solana ang kanyang sariling pitaka. Hinanap ang bankbook na itinatago niya para sa panganganak. Ito ang pondong pinag-ipunan niya mula sa mga munting sideline. At ang pondong ipinangako ni Diego na dagdagan para sa kanyang maselang operasyon. Ngunit nang buksan niya ang mobile banking app, ang numerong bumungad sa kanya ay isang malaking 0. Walang natira. Kahit 1 sentimo para sa gamot ng sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan, ay kinuha ng sarili niyang asawa para ibili ng luho ang kanyang kabit. Diego, ang tawag niya sa asawa, nakapapasok lang ng silid ay punong-puno ng panginginig. Ipinakita niya ang screen ng cellphone at ang bank account. Ang kanyang dibdib ay parang pinipiga at ang bawat hininga ay parang may kasamang bubog. Tumingin lang si Diego sa kanya ng walang kinalaman. Ang muka ay walang bakas ng pagsisisi. Para sa investment yon, Solana. Huwag kang masyadong madrama. At si Luisa, siya ang nag-aasikaso ng mga kailangan ko habang abala ka sa pagiging sakitin mo dahil sa pagbubuntis na yan. Hindi makapaniwala si Solana. Ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan ay siya ring kumuha ng huling pag-asa para sa kaligtasan ng kanilang anak. Nang akmang magsasalita pa siya, bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Doña Beatriz. Ang muka ay puno ng pandidiri. Tama na ang ingay, Solana. Nakakarindi ang boses mo. Ang matigas na sabi ng matanda. Lumapit ito at nang walang babala ay idinapo ang isang malakas na sampal sa pisngi ng manugang. Hindi sapat ang sakit ng pisngi kumpara sa pagkabasag ng kanyang puso. Mahiya ka naman. Pinatira ka namin dito, binihisan at binigyan ng pangalan. Tapos ayan pa ang isasagot mo sa asawa mo? Kung hindi dahil sa utang na loob mo sa amin, nabulok ka na sa tondo kasama ang may sakit mong ina. Napahawak si Solana sa kanyang tiyan. Naramdaman ng marahas na paggalaw ng sanggol sa loob. Ang marangyang silid na dati niyang itinuring na tahanan ay biglang naging isang malamig at madilim na kuta. Ang sutlang tela na pinagpuyatan niya ay nahulog sa sahig, natapakan ng sapatos ni Doña Beatriz na tila ba sinasabing ang lahat ng sakripisyo niya ay dumilang sa paningin nito. Mula ngayon, pagpapatuloy ni Doña Beatriz habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Hindi ka lalabas ng mansyong ito. Kinuha ko na ang lahat ng valid IDs mo at ang pasaporte mo. Dito ka lang hanggang sa mailabas mo ang tagapagmana ng pamilyang ito. At huwag kang magkakamaling magsumbong sa labas. Dahil sa isang salita ko lang, sisiguraduhin kong wala ni isang ospital sa bansang ito ang tatanggap sa'yo. Naiwang mag-isa si Solana sa gitna ng silid habang naririnig ang tunog ng pag-lock ng pinto mula sa labas.
Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng sugat mula sa karayom at pagkatapos ay sa kanyang tiyan. Sa dilim ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mahinang hikbi ng isang inang unti-unti nang nawawalan ng lahat, maliban sa galit na nagsisimulang mag-alab. Kaya ko pa bang protektahan ang anak ko kung ang mismong mga taong dapat ay sandigan namin ang siyang nagnanais na ubusin kami? Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Solana. Hindi ako ang may kasalanan kung bakit mas gusto ni Diego na humanap ng aliw sa piling ng iba. Masyado kang madilim, masyado kang malungkot. Sinong lalaki ang gustong umuwi sa isang asawang tila laging pasan ng daigdig? Ang bawat salitang binitawan ni Doña Beatriz habang inilalapag ang isang mangkok ng malamig na sopas sa bedside table ay tila mga lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Solana. Ang sikat ng araw na pilit na sumisilip sa pagitan ng mga makakapal na kurtina ng mansyon ay tila nangungutya sa kanyang kalagayan. Narito siya, nakakulong sa isang silid na pinalamutian ng ginto at kristal. Ngunit ang pakiramdam niya ay mas malaya pa siya noong nakatira siya sa barong-barong sa tondo. Dahan-dahang umupo si Solana. Hawak ang kanyang tiyan na tila ba sinusubukang protektahan ang kanyang sanggol mula sa malupit na boses ng biyenan. Pinakasalan ko si Diego dahil mahal ko siya at dahil naniwala ako sa mga pangako niyo. Ngunit bakit pati ang perang para sa kaligtasan ng apo niyo, hinayaan niyo niyang kunin? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ng matanda. Inayos nito ang kanyang mamahaling perlas sa leeg bago muling nagsalita nang may halong pambabaligtad ng katotohanan. Ang pera ay kikitain muli, Solana. Ngunit ang pangalan ng mga Salvatierra, iyon ang hindi mapapalitan. Ginawa yun ni Diego dahil kailangan niya ng katahimikan. At ikaw, imbes na intindihin ang asawa mo, puro ka panunumbat. Kaya huwag kang magtaka kung bakit si Luisa ang pinipili niyang kasama ngayon. Masayahin siya. Hindi katulad mo na parang laging nagluluksa. Naramdaman ni Solana ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Doña Beatriz ay tila isang marahang pagpiga sa kanyang puso, pilit na ipinaparamdam sa kanya na siya ang may pagkakamali sa pagtataksil ng kanyang asawa. Iyon ang sining ng biyenan, ang gawin siyang kriminal sa sarili niyang trahedya. Nang makaalis ang matanda, tanging ang tunog ng pag-ikot ng susi sa labas ng pinto ang naiwan sa pandinig ni Solana. Tumingin siya sa sopas na nakahain. Malamig na ito. May namuong sebo sa ibabaw. Tila sumisimbolo sa kanyang buhay sa loob ng mansyong yon. Wala siyang ibang magawa kundi ang yakapin ng kanyang sarili. Naramdaman niya ang marahang sipa ng sanggol sa loob. Isang munting paalala na hindi siya pwedeng sumuko. Ngunit sa bawat oras na lumilipas, ang dilim ay tila lalong kumakapal. Lumapit siya sa bintana, pilit na sumilip sa hardin sa ibaba. Doon, nakita niya ang isang tanawing tuluyan nang nagpaguho sa kanyang natitirang lakas. Sa gitna ng mabulaklak na hardin, nakaupo si Diego sa isang gazebo at sa tabi nito ay si Luisa. Nagtatawanan sila habang umiinom ng tsa. Ang suot ni Luisa ay ang mismong asul na sutla na pinagpuyatan ni Solana. Ang damit na para sana sa Golden Jubilee ng pamilya. Ang sakit na nararamdaman ni Solana ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal na kirot na gumagapang mula sa kanyang puso hanggang sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang dugo at pawis ay naging palamuti na lamang sa babaeng umaagaw sa kanyang buhay. Biglang bumukas muli ang pinto. Hindi si Doña Beatriz ang pumasok, kundi si Luisa mismo. Dala ang isang mapang-asar na ngiti at ang amoy ng pabangong dati ay paborito ni Diego na ibigay kay Solana. Masyado namang mainit dito sa kwarto mo, Solana, ang sabi ni Luisa habang hinahaplos ang asul na sutla sa kanyang katawan. Huwag kang mag-alala. Ako na muna ang bahalang mag-alaga kay Diego.
at sa pamilyang ito. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Solana nang makita ang isang pamilyar na bagay na nakasabit sa leeg ni Luisa. Ang medalyong ginto na tanging alaala ni Solana mula sa kanyang namayapang ama. Ang medalyong sinabi ni Diego na nawala raw sa paglipat nila ng gamit. Paano nakuha ng babaeng ito ang tanging kayamanang natitira sa akin? At ano pa ang kaya nilang kunin bago sila tuluyang masiyahan sa pagdurog sa aking pagkatao? Bagay ba sa akin, Solana? Sabi ni Diego, sa akin daw talaga ito nararapat. Ang mga magagandang bagay ay para sa mga taong marunong magpahalaga, hindi sa mga taong tuyot at walang buhay. Ang boses ni Luisa ay tila isang matalas na kuko na kumakamot sa sugat ng puso ni Solana. Nakatayo ang kabit sa harap ng salamin, sa loob mismo ng silid ni Solana, pinagmamasdan ang sarili habang hinahaplos ang asul na sutla. Ang medalyong ginto na galing sa ama ni Solana ay kumikinang sa dibdib ni Luisa, tila nangungut siya sa tunay na may-ari nito. Pinilit ni Solana na tumayo mula sa pagkakahiga, kahit pa parang umiikot ang paligid dahil sa panghihina. Ibigay mo sa akin iyan. Ang medalyon na yan. Iyan na lang ang tanging alaala ko sa tatay ko. Isang mapait at mapanuring tawa ang isinagot ni Luisa. Humarap siya kay Solana. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Alaala? Solana, ang mga alaala ay para sa mga taong talunan. Ibinigay ito ni Diego sa akin dahil sabi niya, mas bagay ito sa kutis ko kaysa sayo na mukhang laging pagod. At itong damit? Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman sasabihing ikaw ang nagborda nito. Sasabihin ko sa lahat na galing ito sa isang sikat na designer sa Paris. Nanginginig ang mga kamay ni Solana nang akmang lalapit siya para bawiin ang medalyon, ngunit bago pa man niya mahawakan ang kabit, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Beatriz na may dalang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Luisa, tama na ang pakikipag-usap sa kanya. Baka mahawaan ka pa ng kamalasan niya. Ang malamig na sabi ng matanda. Tumingin siya kay Solana na tila ba nakakita ng isang insektong dapat tapakan. Solana, pirmahan mo ito. Ito ay kasunduan na si Luisa na ang magsisilbing special assistant ni Diego sa lahat ng aspeto, pati na sa pag-aasikaso ng mga kailangan mo para sa panganganak. Ayokong marinig na nagrereklamo ka. Bakit niyo ginagawa ito? Ang tanong ni Solana, ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa sobrang sakit. Asawa ako ni Diego. Ako ang nanay ng batang ito. Bakit niyo hinahayaang pumasok ang babaeng ito sa buhay natin? Lumapit si Doña Beatrice at hinawakan ang panga ni Solana ng mahigpit, isang kilos na puno ng pagbabanta, ngunit walang bahid ng pisikal na bakas. Ginagawa ko ito para sa pamilyang ito. Hindi mo kayang ibigay kay Diego ang kailangan niya. Si Luisa ay matalino, may koneksyon, at higit sa lahat, marunong sumunod. Ikaw? Isang pabigat ka lang na may utang na loob na hindi mo kayang bayaran. Nang makaalis ang dalawa, muling narinig ni Solana ang tunog ng paglak ng pinto. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa malamig na marmol. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Naramdaman ang munting pintig ng buhay sa loob. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, napansin niya ang isang maliit na piraso ng papel na nakasingit sa ilalim ng kanyang unan. Isang bagay na marahil ay naiwan ni Manang Rosa nang maglinis ito kanina. Dahan-dahan niyang binuksan ang papel. Ang nakasulat doon ay maikli lamang ngunit tila isang liwanag sa gitna ng bagyo. Ma'am Solana, huwag po kayong susuko. May mga taong naghihintay sa utos niyo sa labas. Tawagan niyo po ang numerong ito sa oras na handa na kayo. Sa ibaba ng sulat ay isang numero ng telepono at ang mga inisyal na GA. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Naalala niya ang mga huling habilin ng kanyang ama sa Tondo bago ito pumanaw. Tungkol sa isang lihim na yaman
At isang taong mapagkakatiwalaan, nalilitaw lamang kapag siya ay nasa bingit na ng panganib. Sino ang taong ito na nagtatago sa likod ng mga inisyal na ito? At mayroon pa nga bang pag-asa na mabawi ko ang lahat bago tuluyang lamunin ng dilim ang aking kinabukasan? Ang bawat yabag sa labas ng pinto ay tila isang banta sa pandinig ni Solana, ngunit ang marahang pag-ikot ng susi sa pagkakataong ito ay may ibang himig. Hindi ito ang mabigat at mayabang na tunog ng mga hakbang ni Doña Beatrice. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Manang Rosa na may dalang tray. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at ang mga mata ay mabilis na lumingon sa paligid upang tiyaking walang nakakakita. Inilapag ng matandang katulong ang isang mangkok ng mainit na tinola sa harap ni Solana. Ang usok nito ay may dalang amoy ng luya at sariwang sili. Isang amoy na nagpaalala kay Solana sa kanyang kabataan sa Tondo, noong ang tanging problema niya ay kung paano pagkasyahin ang barya para sa hapunan, hindi kung paano mabuhay sa gitna ng mga bitreng nakasuot ng seda. "Ma'am Solana, kumain po kayo," ang bulong ni Manang Rosa habang hinahaplos ang balikat ng babae. "Huwag niyo pong pansinin ang mga sinasabi nila. Kailangan niyo ng lakas para sa bata. Niluto ko po iyan ng palihim, gamit ang mga sangkap na itinago ko mula sa palengke kanina." Naramdaman ni Solana ang pagbabara ng kanyang lalamunan. Sa loob ng malawak at marangyang mansyong ito, ang tanging tunay na malasakit ay nanggagaling sa taong itinuturing nilang pinakamababa. "Salamat, Manang. Kayo na lang ang natitirang kakampi ko rito." Mabilis na dumukot si Manang Rosa sa kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit at lumang cellphone balot sa isang puting panyo. "Ito po. Itago nyo ito sa ilalim ng kutsyon. Iyan po ang gamitin nyo para tawagan ang numerong ibinigay ko. Si Attorney Gabriel po ang nasa kabilang linya. Siya ang huling taong pinagkakatiwalaan ng inyong ama." Nanginginig ang mga kamay ni Solana nang tanggapin ang telepono. Matapos makaalis ni Manang Rosa, mabilis niyang idinial ang numero. Ang bawat tunog ng pagring ay tila isang tibok ng pusong puno ng kaba. "Hello?" Isang baritono at kalmadong boses ang sumagot mula sa kabilang linya. May kakaibang awtoridad at kapanatagan sa boses na yon, na tila ba kaya nitong itigil ang bagyong nararanasan ni Solana. "Attorney Gabriel?" Ang boses ni Solana ay halos hindi lumabas sa kanyang labi. "Ako po ito, si Solana." Sandaling tumahimik sa kabilang linya, isang katahimikang puno ng bigat at respeto. "Ma'am Solana, sa wakas, tumawag din kayo. Hinihintay ko ang sandaling ito sa loob ng maraming taon. Ang apex, ang lahat ng iniwan ng iyong ama, ay handa na sa inyong pag-uutos. Kailangan niyo lang sabihin kung kailan natin sisimulan ang pagbawi sa lahat." "Attorney, hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang manatili rito." Ang sagot ni Solana habang nakatingin sa kanyang tiyan. "Kinuha nila ang lahat sa akin. Ang dignidad ko, ang pera ko, pati ang alaala ng tatay ko." "Huwag kayong mag-alala, ma'am. Ang Apex ay hindi lamang isang pondo. Ito ang inyong kalasag. Magtiis lang po kayo ng kaunti pa. Hayaang isipin nilang talo na kayo, dahil ang tunay na reyna ay lilitaw sa gitna ng kanilang pinakamalaking pagdiriwang." Ngunit bago pa man makasagot si Solana, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas ng silid. Ang tunog ng mga sapatos na humahampas sa sahig ay mabilis na papalapit. Narinig ni Solana ang boses ni Diego na puno ng galit at hinala. "Sino ang kausap mo sa loob, Solana? Kanina pa ako nakikinig sa pinto." Mabilis na itinago ni Solana ang cellphone sa ilalim ng kanyang unan, ngunit huli na ang lahat. Ang pinto ay marahas na bumukas, tumama sa pader na lumikha ng isang nakabibinging tunog. Nakatayo roon si Diego, ang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa nanginginig na asawa. "Akala mo ba hindi ko malalaman? May itinatago ka sa akin, Solana. Ibigay mo sa akin ang anuman ang hawak mo."
Ang kamay ni Diego ay mabilis na lumapit sa unan ni Solana, habang ang puso ng babae ay tila tumigil sa pagtibok sa takot na matuklasan ang kanyang huling baraha sa labanang ito. Anong itinatago mo, Solana? Ibigay mo sa akin iyan. Ang sigaw ni Diego ay tila isang kulog na yumanig sa buong silid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang ang kanyang kamay ay marahas na pinalipad patungo sa unan ni Solana. Sa isang iglap, bago pa man mahawakan ni Diego ang maliit na cellphone, mabilis na kumilos ang instinct ni Solana bilang isang ina. Itinulak niya ang tray ng pagkain na nasa harap niya. Ang mangkok ng mainit na tinola ay bumagsak sa sahig at ang tunog ng porselanang nabasag sa matitigas na tile ay lumikha ng isang matinding ingay na nagpatigil sa lahat. Ang mainit na sabaw ay tumilamsik sa sapatos ni Diego, dahilan upang mapaatras ang lalaki habang nagmumura sa sakit. Ano ba, Solana? Napakatanga mo talaga. Ang boses ni Diego ay puno ng puot, habang tinitingnan ang nadumihang sapatos. Sa sandaling iyon ng kalituhan, nagawa ni Solana na isingit ang maliit na telepono sa loob ng kanyang maluwag na duster. Itinatago ito sa pagitan ng kanyang tiyan at ng telang nakabalot sa kanya. Wala akong itinatago, Diego. Nagulat lang ako sa pagpasok mo. Ang nanginginig na sagot ni Solana, habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bago pa man makasagot muli si Diego, pumasok si Doña Beatrice sa silid. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo at ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang kalat sa sahig. Diego, tama na yan. Huwag kang mag-aksaya ng panahon sa babaeng iyan. May mas mahahalagang bagay tayong dapat pag-usapan sa baba. Hindi na lumingon pa si Diego nang lumabas siya ng silid, kasunod ang kanyang ina. Ngunit hindi nila tuluyang isinara ang pinto, marahil sa sobrang pagmamadali. Sa katahimikang naiwan, dahan-dahang lumapit si Solana sa pinto. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang bulong sa hangin. Inilapat niya ang kanyang pandinig sa maliit na siwang ng pinto. At doon niya narinig ang katotohanang mas masahol pa sa anumang pisikal na sakit. Ina, kailangan na natin ng pera mula sa Ipsos. Ang boses ni Diego ay puno ng desperasyon. Ang mga bangko ay nagsisimula na ring magpadala ng mga demand letter kapag hindi tayo nakakuha ng pondo sa loob ng isang buwan. Kukunin nila ang mansyong ito, pati na ang lahat ng ari-arian natin. Alam ko, Diego, huwag mo akong madaliin. Ang sagot ni Doña Beatriz. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na naglalabas ng lason. Ang tanging paraan para makuha ang tiwala ng Apex ay ang ipakita ang ating malinis na imahe. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang manatili rito ni Solana. Gagamitin natin ang kanyang panganganak, isang kawawang ina at ang sanggol ng pamilya Salvatierra na nangangailangan ng tulong. Iyan ang magiging susi natin para maantig ang puso ng mga investor ng Apex. Naramdaman ni Solana ang biglang paglamig ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang anak, ang sanggol na hindi pa man nailalabas, ay pinagkakaitan na ng maayos na buhay, ay gagamitin lamang bilang isang kasangkapan sa kanilang kasakiman. Ang pamilyang ito ay hindi lamang mga taksil. Sila ay mga buitre na handang lamunin pati ang sarili nilang dugo para sa pera. At si Luisa? Ang tanong ni Diego. Hayaan mo muna siya. Kapag nakuha na natin ang pera, maaari na nating itapon si Solana at ang batang iyan kung saan man nating gusto. Ang mahalaga ay ang pera ng Apex. Ang huling sabi ni Doña Beatriz na sinundan ng tunog ng kanilang mga yabag na papalayo. Napasandal si Solana sa pader. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. Ang galit na kanina ay tila isang munting ningas ay biglang naging isang naglalagablab na apoy sa kanyang kalooban. Sila ay umaasa sa Apex. Sila ay naghihintay sa pondong magliligtas sa kanila
mula sa pagkakaubos. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Solana sa gitna ng kanyang mga luha. Inilabas niya ang maliit na telepono mula sa kanyang duster at muling tiningnan ang pangalan ni Attorney Gabriel. Paano kaya sila magre-reaksyon kapag nalaman nilang ang babaeng itinuturing nilang basura at gagamitin nilang kasangkapan ay ang tanging tao na may kapangyarihang magbagsak sa kanilang kaharian? Sa isang pirma lamang, ang ulan sa labas ng bintana ay tila mga luhang humahampas sa salamin, malakas at walang tigil, gaya ng bawat gabi na ginugugol ni Solana sa loob ng kanyang bilangguan. Ngunit ngayong araw, may pagkakataon siyang makahinga. Dahil sa maselang kalagayan ng kanyang pagbubuntis, napilitan si Doña Beatriz na payagan siyang pumunta sa ospital para sa isang mahalagang check-up. Ayaw ng matanda na manganib ang batang gagamitin nila para makuha ang pera ng Apex. Sa loob ng sasakyan, kasama ang isang driver na nagsisilbing bantay, mahigpit na hawak ni Solana ang maliit na telepono sa loob ng kanyang bag. Pagdating sa klinika sa gitna ng maraming tao, nagawa niyang humingi ng sandali upang pumunta sa banyo. Ang tanging lugar kung saan hindi siya masusundan ng mga mata ng mga salvatierra. Ngunit sa paglabas niya mula sa cubicle, hindi ang driver ang bumungad sa kanya sa dulo ng pasilyo, kundi isang lalaking nakatayo malapit sa bintana. Matangkad, nakasuot ng plansadong dark suit at may dalang aura ng katahimikan at seguridad. Si Attorney Gabriel. Ma'am Solana, ang mahinang tawag nito. Ang kanyang boses ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital. Naramdaman ni Solana ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Sa loob ng maraming buwan, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong hindi tumitingin sa kanya bilang basura o kasangkapan. Lumapit si Gabriel at sa isang kilos na puno ng paggalang, inalalayan niya ang siko ni Solana upang hindi ito mawalan ng balanse. Attorney, paano kayo nakapasok dito? Ang tanong ni Solana. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula nang mangilid ang luha. May mga paraan ako, ma'am. Hindi ko hahayaang mag-isa kayo sa laban na ito. Ang sagot ni Gabriel. Inilabas niya ang isang malinis na puting panyo at iniabot ito kay Solana. Ang inyong ama. Bago siya pumanaw, ang tanging bilin niya ay siguraduhin na ang inyong natandang manyong ngiti ay hindi kailanman mabubura ng mga taong mapagsamantala. Handa na ang Apex. Ang mga dokumento ay selyado na. Kailangan na lang natin ng tamang tiyempo. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa tingin ni Gabriel, walang bahid ng mali siya, kundi isang malalim na pag-aalaga at katapatan na matagal nang hindi nararamdaman ni Solana mula sa kanyang asawa. Ang bawat salita ng abogado ay tila nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang pagkatao. Ingatan niyo ang inyong sarili, Solana. Ang huling bulong ni Gabriel habang iniaabot ang isang maliit na payong dahil lumalakas ang ulan sa labas. Huwag niyo silang hayaang makita ang inyong takot dahil sa oras na tumayo na kayo, ang buong mundo ay luluhod sa inyong paanan. Nabalik ang diwa ni Solana nang marinig ang tawag ng driver mula sa kabilang dulo ng hallway. Mabilis na naglaho si Gabriel sa gitna ng mga pasyente, tila isang anino na laging nakasubaybay. Ngunit ang panandaliang kapayapaang yon ay agad na napawi nang makabalik si Solana sa mansyong Salvatierra. Pagpasok pa lang niya sa pintuan, ang bumungad sa kanya ay hindi ang katahimikan ng bahay, kundi ang kalat na nagkalat sa buong lobby. Ang kanyang mga damit, ang kanyang mga lumang libro mula sa tondo, pati na ang mga gamit na inihanda niya para sa kanyang sanggol ay nakakalat sa sahig, tila mga basurang itinapon. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Luisa, may hawak na gunting, at nakangiting pinagmamasdan ang isang maliit na sapatos ng sanggol na kasalukuyang ginugupit nito. Anong ginagawa mo sa mga gamit ko? Ang sigaw ni Solana. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at galit.
Lumabas si Doña Beatriz mula sa library. Ang mukha ay walang bakas ng emosyon. Masyadong maraming kalat sa kwarto mo, Solana. At dahil si Luisa na ang titira sa tabi ng kwarto ni Diego, para mas mabilis siyang makatulong sa mga business meetings, kailangan nating ilipat ang mga gamit mo sa kwarto ng mga katulong sa likod. Nanigas si Solana sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga gamit, ang tanging mga bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya, ay itinuring na dumi. Tiningnan niya ang sapatos ng sanggol na putol-putol na sa kamay ni Luisa. At doon niya naramdaman ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi na tuluyan ng naputol. Sa tingin niyo ba ay mananatili akong tahimik habang dinudurog niyo ang lahat ng mayroon ako? Ang tanong ni Solana. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi kasing lamig na ng yelo. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa lobby. Hindi mula kay Doña Beatriz, kundi mula kay Diego, na kapapasok lang at nakita ang kanyang asawang nangangahas na sumagot sa kanyang ina. Huwag kang bastos sa ina ko, Solana. Matuto kang lumugar dahil wala kang kahit ano sa bahay na ito. Inilugmok ni Diego si Solana sa sahig, sa gitna ng kanyang mga nagupit na gamit. Sa gitna ng sakit at kahihiyan, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Solana habang nakatingin sa kanyang mga kamay na nakalubog sa kalat. Hanggang kailan ko titiisin ang ganitong klasing pagtrato bago ko tuluyang gamitin ang kapangyarihang hawak ko para sunugin ang lahat ng kanilang pinahahalagahan? Pamake, dito ka sa gilid, Solana. Huwag kang uupo sa hapag na ito dahil hindi mo na lugar ang pwestong iyan. Ang tinig ni Doña Beatriz ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon na humahalimuyak sa loob ng marangyang dining room. Ang mahabang lamesang gawa sa mahogany ay puno ng mga pagkaing tila ginto ang halaga, mga imported na steak, mamahaling alak, at sari-saring putahe na sadyang inihanda para sa hapunang yon. Ngunit para kay Solana, ang amoy ng masasarap na pagkain ay tila amoy ng nabulok na basura. Nakatayo siya sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang malaking tiyan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na sa pagod at panghihina. Ngunit hindi siya pinayagang maupo. Sa pwestong dati niyang inuupuan, sa tabi ni Diego, ay naroon si Luisa. Ang kabit ay nakasuot ng isang seda na kulay pula, kampanteng nakasandal sa upuan habang masayang nakikipag-usap sa kanyang asawa. Diego, subukan mo itong wine, masarap ito. Ang malanding sabi ni Luisa habang inilalapit ang baso sa labi ng lalaki. Ang tunog ng pagkiskis ng mga kubyerto sa porselanang plato ay tila mga hiwa sa pandinig ni Solana. Solana, bakit nakatayo ka lang dyan? Pagsilbihan mo kami. Lagyan mo ng tubig ang baso ni Luisa. Ang utos ni Diego nang hindi man lamang tumitingin sa asawa. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pagmamahal. Tila ba isang estranghero ang kinakausap niya. Dahan-dahang lumapit si Solana. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Nang hawakan niya ang pitzel ng tubig, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa gitna ng pagbubuhos, sadyang ginalaw ni Luisa ang kanyang siko dahilan upang tumapon ng tubig sa mamahaling tablecloth at sa kamay ni Luisa. Aray, napakatanga mo talaga, Solana. Ang tili ni Luisa. Agad na tumayo si Diego at marahas na hinablot ang braso ni Solana. Ang tunog ng pagbagsak ng pitzel sa lamesa ay gumawa ng isang malakas na ingay na tila ba hudyat ng giyera. Wala ka nangang silbi sa bahay na ito. Nananakit ka pa. Marunong ka ba talagang tumanaw ng utang na loob? Diego, tama na. Ang pakiusap ni Solana, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pagod na ako. Ang anak natin, huwag mong gamitin ang batang yan para kaawaan ka. Ang sabat ni Doña Beatriz habang dahan-dahang nagpupunas ng labi gamit ang telang napkin. Dahil sa kabobohan mo, muntik nang masira ang hapunan namin.
At dahil nabanggit mo na rin ang bata. Inilabas ng matanda ang isang makapal na folder mula sa ilalim ng lamesa at inihagis ito sa harap ni Solana. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan. Pirmahan mo yan. Iyan ay isang power of attorney. Ang sabi ni Doña Beatrice, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasamaan. Ibinibigay mo sa amin ni Diego ang buong karapatan sa pagpapalaki, pagdedesisyon, at legal na pangangalaga sa batang yan sa oras na lumabas siya. Sa madaling salita, isusuko mo ang lahat ng karapatan mo bilang ina. Nanigas ang buong pagkatao ni Solana. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok at ang hangin sa paligid ay biglang naglaho. Hindi ko pipirmahan yan. Hindi niyo pwedeng kunin ang anak ko. Pipirmahan mo yan, Solana. O bukas na bukas din ay ipapakulong ko ang nanay mo sa tondo dahil sa mga utang na kami ang nagbayad. Ang banta ni Diego habang idinidikit ang kanyang mukha sa mukha ni Solana. Isang pirma lang at mananatili kang asawa ko sa papel. Pero kung hindi, mawawala sa iyo ang lahat, pati ang batang yan. Inilapag ni Luisa ang isang ballpen sa ibabaw ng folder. Ang kanyang ngiti ay puno ng kamandag. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal kay Solana. Sa kanyang isipan, narinig niya ang boses ni Attorney Gabriel. Huwag niyo silang hayaang makita ang inyong takot. Ngunit habang nakatingin sa dokumentong maglalayo sa kanya sa sarili niyang anak, naramdaman ni Solana ang isang matinding sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. Isang sipa na tila nagsasabing, "Ina, iligtas mo ako." Dahan-dahang hinawakan ni Solana ang ballpen. Ang kanyang mga daliri ay tila yelo sa lamig. Pipirmahan ba niya ang sariling kamatayan bilang isang ina para lamang sa kaligtasan ng kanyang pamilya sa tondo? Ang dulo ng panulat ay tila isang matalim na kutsilyong bumabaon sa aking pagkatao sa bawat titik na aking isinusulat. Sa bawat kurba ng kanyang lagda sa dokumentong Power of Attorney, nararamdaman ni Solana ang unti-unting paglaho ng kanyang huling ugnayan sa mundong legal bilang isang ina. Ang papel ay tila naging kasing bigat ng isang lapida. Sa harap niya, ang mapanuring mga mata ni Doña Beatriz ay kumikinang sa tagumpay. Habang si Diego ay prenteng nakasandal, tila nakahinga na ng maluwag dahil nakuha na nila ang kanilang gusto. Matalino ka rin naman pala, Solana. Alam mo kung kailan dapat sumuko. Ang nakakainggit na boses ni Luisa ang bumasag sa katahimikan ng silid. Matapos ang hapunan, iniwan si Solana sa kanyang kwarto. Ang kwarto ng mga katulong na ngayon ay nagsisilbi na niyang piitan. Ngunit sa halip na umiyak, ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo at puno ng determinasyon. Alam niyang ito na ang tamang oras. Habang abala ang pamilya sa pagdiriwang ng kanilang tagumpay sa baba, si Diego ay mabilis na nalasing sa mamahaling alak. Gabi na nang marinig ni Solana ang mabibigat at pasuray-suray na hakbang ni Diego patungo sa master's bedroom. Ang tunog ng pinto na bumabagsak at ang hilik na sumunod ay naging hudyat para sa kanya. Dahan-dahan siyang lumabas. Ang kanyang bawat hakbang sa sahig na kahoy ay tila isang bulong sa gitna ng kadiliman. Pumasok siya sa opisina ni Diego. Ang amoy ng lumang tabako at mamahaling pabango ay sumalubong sa kanya. Mabilis niyang nahanap ang laptop ng asawa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Inilabas niya ang USB na ibinigay ni Manang Rosa, isang munting aparato na magsisilbing susi sa kanyang kalayaan. Habang naglilipat ang mga file ng tax records, bank statements, at mga dokumento ng ghost projects ng mga Salvatierra, bawat segundong lumilipas ay tila isang taon para kay Solana. Ang liwanag mula sa screen ng laptop ay nagpapakita ng kanyang mukha na puno ng pawis at kaba.
Doon niya nakita ang katotohanan. Ang pamilyang ito ay hindi lamang bangkarote. Sila ay mga mandaraya na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Ngunit sa gitna ng kanyang paglilipat ng datos, isang tunog ng pagpihit ng doorknob ang bumasag sa katahimikan. Ang puso ni Solana ay tila tumigil sa pagtibok. Ano ang ginagawa mo rito, Solana? Ang boses ay hindi galing kay Diego. Ito ay matulis, mapang-asar, at puno ng banta. Nakatayo sa pintuan si Luisa. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig habang hawak ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa USB na nakasaksak pa rin sa laptop. Akala mo ba ay ganoon kadaling linlangin ang pamilyang ito? Magnanakaw ka na rin pala ngayon. Ang sabi ni Luisa habang dahan-dahang lumalapit, ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol na magpapabagsak sa lahat ng plano ni Solana. Napatingin si Solana sa USB pagkatapos ay sa pintuan. Ang distansya sa pagitan nila ni Luisa ay tila naging isang bangin na walang katapusan. Kung malalaman ni Doña Beatriz ang ginagawa niya, hindi lamang ang bata ang mawawala sa kanya. Maaring hindi na siya makalabas ng buhay sa mansyong ito. Mahigpit na hinawakan ni Solana ang gilid ng mesa ang kanyang mga daliri, ay bumabaon sa kahoy habang tinitingnan ang babaeng handang sumira sa kanyang huling pag-asa. Paano niya malulusutan ang pagkakataong ito bago pa magising ang buong mansyon at tuluyan siyang malubog sa kumunoy ng kapahamakan? Akala mo ba ay ganoon kadaling linlangin ang pamilyang ito, Solana? Magnanakaw ka na rin pala ngayon. Ang boses ni Luisa ay puno ng panunuya habang dahan-dahang lumalapit sa mesa. Ang liwanag mula sa screen ng laptop ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa kanyang mukha. Naramdaman ni Solana ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ngunit sa halip na manginig, isang kakaibang tapang ang namuo sa kanyang dibdib. Mabilis niyang hinugot ang USB at itinago ito sa loob ng kanyang palad bago pa man makalapit ng tuluyan ng kabit. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Luisa, isang tingin na hindi pa nito nakikita mula sa kanya. Isang tingin na punong-puno ng puot at paninindigan. Kung magnanakaw ako, Luisa, ano naman ang tawag sa'yo? Isang ahas na pumasok sa pamamahay ng iba para manira ng buhay. Hindi kailanman magiging iyo ang hindi sa'yo, kahit pa isuot mo ang lahat ng seda at alahas sa mundong ito. Ang mahinahon, ngunit matalim na sagot ni Solana. Nagulat si Luisa sa narinig. Hindi niya inaasahan na ang dati ay maamong tupa, ay marunong na ngayong lumaban. Akma niyang sasampalin si Solana nang biglang marinig ang tunog ng mabigat na pag-ungol ni Diego mula sa kabilang silid. Tila ba magigising na ito mula sa pagkakalasing. Sa takot na madamay sa gulo, mabilis na lumabas si Luisa ng opisina. Ngunit bago siya tuluyang umalis, nag-iwan siya ng isang mapagbabantang tingin. Nang makabalik sa kanyang maliit na kwarto, napasandal si Solana sa pinto habang hinahabol ang kanyang hininga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pinagmulan. Sa katahimikan ng gabi, tila bumalik ang kanyang gunita sa mga kalsada ng Tondo. 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang kanyang namayapang ama, ang lalaking kahit mahirap ay itinanim sa kanya ang binhi ng dangal. Anak, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa lakas ng iyong loob na manindigan para sa katotohanan. Ang tila naririnig niyang bulong nito sa hangin. Ang kanyang ama ay hindi lamang isang simpleng tao. Siya ang nagtago ng lihim ng Apex, ang yaman na para sana sa kanyang kinabukasan. Inilabas ni Solana ang mga dokumentong ipinadala ni Attorney Gabriel sa pamamagitan ni Manang Rosa. Ang mga papel na ito ang magpapatunay na siya ang tunay na tagapagmana ng pinakamalaking pondo sa bansa. Sa pamamagitan ng isang lumang panulat, itinala niya ang kanyang lagda sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang maliit na bumbilya.
Ang bawat titik ay tila isang panunumpa na babawiin niya ang lahat ng kinuha sa kanya. Ngunit nang akma na niyang itatago ang mga papel sa ilalim ng kanyang kutsyon, napansin niya ang isang puting sobre na isiningit sa ilalim ng kanyang pinto. Walang pangalan ng nagpadala, walang anumang tatak. Dahan-dahan niya itong binuksan at ang kanyang buong pagkatao ay tila nanigas ng mabasa ang nakasulat sa loob, gamit ang mga ginupit-gupit na letra mula sa lumang dyaryo. Alam ko kung sino ka talaga, Solana. Alam ko ang tungkol sa Apex. Kung ayaw mong malaman ng lahat ang sikretong ito, ihanda mo ang sarili mo sa aking pagdating. Naramdaman ni Solana ang biglang paglamig ng paligid. Sino ang taong nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao? Sa loob ng mansyong puno ng mga kaaway, mayroon pa nga bang taong mas mapanganib kaysa kina Doña Beatrice at Diego? Ang bawat anino sa kanyang kwarto ay tila naging mga matang nagmamasid, naghihintay sa kanyang pagkakamali. Habang yakap-yakap ang kanyang tiyan, isang panibagong takot ang bumalot kay Solana. Ang takot na baka ang kanyang kalayaan ay may kapalit na mas masakit pa kaysa sa kanyang kasalukuyang pagdurusa. Sino ang nagpadala ng liham na ito at ano ang plano nilang gawin sa oras na malaman ng pamilya Salvatierra na ang kanilang biktima ang siyang may hawak ng kanilang kapalaran? Ang katahimikan sa loob ng mansyong Salvatierra sa mga araw bago ang Golden Jubilee ay tila isang malalim na dagat na nagkukubli ng isang dambuhalang alon. Para kina Doña Beatriz at Diego, ang katahimikan ni Solana ay tanda ng ganap na pagsuko. Nakikita nila itong muling tumutulong sa mga paghahanda, tikom ang bibig, at laging nakayuko. Isang imahe ng isang talunang asawa na tinanggap na ang kanyang kapalaran bilang anino sa loob ng sariling tahanan. Ngunit sa likod ng bawat yukod ni Solana ay ang matalas na pagmamasid sa bawat galaw ng kanyang mga kaaway. Habang tinutulungan niya si Doña Beatrice sa pagpili ng mga palamuti para sa malaking gabi, ang kanyang isipan ay abala sa pakikipag-ugnayan kay Attorney Gabriel sa pamamagitan ng maliit na teleponong nakatago sa kanyang duster. Ang bawat detalye ng engranding pagtitipon ay unti-unti niyang itinatala. Ang listahan ng mga bisita, ang pagkakasunod-sunod ng programa, at ang oras kung kailan ang lahat ng mga mata ng media ay nakatuon sa pamilya. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga bulaklak sa lobby, dumaan si Manang Rosa at mabilis na may ibinagsak na maliit na sobre sa basket ng mga rosas. Hindi lumingon si Solana, ngunit mabilis niyang naitago ang papel. Ito na ang kumpirmasyon mula kay Gabriel. Lahat ng mga pangunahing mamamahayag sa bansa at ang mga board members ng Apex ay nakatanggap na ng espesyal na paanyaya para sa huling bahagi ng programa. Siguraduhin mong perpekto ang lahat, Solana, ang sabi ni Doña Beatriz habang bumababa sa engranding hagdanan, suot ang kanyang mapagmataas na ngiti. Ang gabing ito ang magliligtas sa atin. Sa oras na mapirmahan ang kontrata sa Apex, hindi na natin kakailanganin pang magtiis sa presensya mo. Magpasalamat ka dahil sa kabila ng lahat. Hahayaan pa kitang manatili sa kwarto mo hanggang sa manganak ka. Salamat po, Mama. Ang tanging sagot ni Solana, ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong na walang kalaban-laban. Sa kabilang banda, si Luisa ay abala sa pagpili ng kanyang isusuot. Gusto niyang higitan ng ningning ng lahat ng kababaihan sa gabing iyon. Pumasok siya sa silid ni Doña Beatriz upang hiramin ang tanyag na gintong Salvatierra ni isang kwintas na gawa sa mga diamante at ginto na nagsisilbing simbolo ng kapangyarihan ng pamilya sa loob ng 3 henerasyon. Ngunit ang katahimikan ng mansyon ay biglang bumasag ng isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Nawawala ang kwintas, ang gintong Salvatierra. Wala ito sa vault. Ang boses ni Doña Beatriz ay puno ng gulat at galit na hindi maipaliwanag. Mabilis na nagtakbuhan ang mga katulong, pati na si Diego, nakakawi pa lamang. Ang lahat ay tila nanigas ng
makitang nakabukas ang maliit na bakal na lalagyan ng mga alahas ni Doña Beatrice. Sa loob ng mansyon, ang bawat mata ay tila naging mga matalas na sandata. Sino ang huling pumasok dito? Ang sigaw ni Diego, ang kanyang mga mata, ay agad na humanap ng mapagbabalingan ng galit. Dahan-dahang lumingon si Luisa kay Solana. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumuhit ng isang mapait na ngiti. Sino pa ba ang may motibo para manira ng gabi natin? Sino pa ba ang pumasok dito para maglinis kaninang umaga habang wala tayong lahat? Lahat ng atensyon ay natuon kay Solana. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid sa gitna ng lobby. Sa kanyang isipan, naramdaman niya ang isang matinding panganib. Hindi siya ang kumuha ng kwintas, ngunit alam niyang sa larong ito, ang katotohanan ay madalas na nilulunod ng mas malakas na boses. Ihalughog niyo ang kwarto ni Solana. Ngayon din, ang utos ni Doña Beatriz. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Habang paakyat ang mga gwardya patungo sa kanyang maliit na kwarto, napansin ni Solana ang isang kinangnang ginto sa ilalim ng suot na scarf ni Luisa. Isang maikling sandali lamang yon, ngunit sapat na upang maunawaan ni Solana ang lahat. Ang bitag ay nailatag na at tila siya ang nakatakdang mahulog dito bago pa man dumating ang kanyang pinakaasam na sandali ng pagbawi. Paano mapapatunayan ni Solana ang kanyang kalinisan kung ang lahat ng ebidensya ay sadyang itinanim upang tuluyan siyang ilubog sa kahihiyan bago pa magsimula ang gabing magpapabago sa kanyang buhay? Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa malawak na ballroom ng mansyon ay tila mga matang nanghuhusga sa bawat kilos ni Solana. Ang gabi ng Golden Jubilee ng pamilya Salvatierra ay dumating na. Isang gabing puno ng karangyaan, musika, at mga taong ang ngiti ay kasing huwad ng kanilang mga alahas. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak at pabango ay humahalo sa amoy ng masasarap na putahe. Ngunit para kay Solana, ang hangin ay tila lalong sumisikip sa kanyang baga. Nakatayo siya sa isang madilim na sulok, malayo sa sentro ng katuwaan. Pinilit siyang dumalo ni Doña Beatriz upang ipakita sa lahat na ang pamilya Salvatierra ay buo at masaya. Isang malaking kasinungalingan na kailangang panindigan. Ang suot ni Solana ay isang lumang bestido na itim, simple at walang anumang palamuti, na sadyang pinapili ni Doña Beatriz upang magmukha siyang katulong sa tabi ng mga bisita. Ngunit sa ilalim ng suot niyang bestido, malapit sa kanyang puso, ay naroon ang lihim na lakas na kanyang pinaghandaan. Sa kabilang dulo ng ballroom, nakita niya si Luisa. Ang kabit ay tila isang reyna sa suot nitong asul na sutla, ang damit na pinagpuyatan ni Solana. Ang bawat tahi at burda na ginawa ni Solana sa gitna ng pag-iyak ay lalong nagpadali sa kagandahan ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Si Diego naman ay nakatayo sa tabi ni Luisa, may hawak na baso ng champagne at buong pagmamalaking ipinapakilala ang babae sa mga business partners ng pamilya. Ang ganda naman ng suot ni Luisa, Diego, isang obra maestra, ang marinig ni Solana mula sa isang bisita. Siyempre, galing iyan sa isang tanyag na designer sa Europa, ang sagot ni Diego habang hinahaplos ang braso ni Luisa. Ang kanyang mga mata ay hindi man lamang sumulyap sa direksyon ng kanyang asawa. Naramdaman ni Solana ang matinding sakit sa kanyang mga paa na kanina pa nakatayo at ang bigat ng kanyang tiyan ay tila lalong dumadagdag sa kanyang pagod. Ngunit bago pa man siya makahanap ng mauupuan, tumigil ang musika. Ang lahat ng ilaw ay natuon sa gitna ng hagdanan kung saan nakatayo si Doña Beatriz. Suot ang isang gown na kulay ginto. Ngunit ang kanyang leeg ay bakante. Walang kwintas. Wala ang gintong Salvatierra. Ang bulong-bulungan ng mga bisita ay tila isang kumpas ng hangin na mabilis na kumalat sa buong ballroom. Napansin ng lahat ang kawalan ng tanyag na alahas.
Mga kaibigan, mga mahal naming panauhin, ang simula ni Doña Beatriz, ang kanyang boses ay puno ng pait na binalot ng pekeng lungkot. Sana ay nag-e-enjoy kayo sa gabing ito, ngunit may isang madilim na anino ang sumisira sa ating pagdiriwang, isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng aming pamilya, ang gintong salvatierra, ay ninakaw sa loob mismo ng aming tahanan. Ang boses ng matanda ay tumaas at ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin sa sulok kung saan naroon si Solana. Ang lahat ng bisita ay lumingon sa direksyong tinitingnan ni Doña Beatrice. Ang pakiramdam ni Solana ay tila ba ang lahat ng ilaw sa mundo ay nakatutok sa kanya upang ilantad ang kanyang kasalanan. Hindi ko akalain na sa loob ng sarili naming pamilya ay may isang taong kayang gumawa ng ganito kababang bagay. Pagpapatuloy ni Doña Beatriz habang dahan-dahang bumababa sa hagdanan patungo kay Solana. Isang taong binigyan namin ng lahat, ngunit mas pinili ang maging isang traidor. Ina, sigurado ka ba? Ang tanong ni Diego na tila ba kunwari ay naguguluhan. Bagaman alam ni Solana na bahagi ito ng kanilang dula. Oh, Diego, at para malinis ang pangalan ng ating pamilya sa harap ng ating mga bisita, kailangan nating malaman ang katotohanan. Ang sabi ni Doña Beatriz habang tumitigil sa harap mismo ni Solana. Solana, kung wala kang itinatago, hindi ka tatangging patingnan ang iyong mga gamit at ang mismong sarili mo sa harap ng lahat. Naramdaman ni Solana ang marahas na pagpintig ng kanyang puso. Ang kahihiyan ay tila isang malaking alon na handa siyang lamunin. Alam niyang itinanim nila ang kwintas sa kanyang mga gamit. Alam niyang ito ang huling hakbang nila upang tuluyan siyang sipaing palabas bago pa siya makapagsalita. Tumingin si Solana sa paligid. Nakita niya ang mapangasar ng ngiti ni Luisa. Nakita niya ang galit na mukha ni Diego. Ngunit sa gitna ng maraming tao, nakita niya ang isang pares ng mga mata na hindi nagbabago. Si Attorney Gabriel na nakatayo malapit sa buffet table, dahan-dahang tumatango sa kanya na tila ba sinasabing heto na ang oras. Gusto niyo po ba talagang gawin ito sa harap ng lahat, Mama? Ang tanong ni Solana, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may dalang kakaibang talim na nagpatahimik sa buong ballroom. Gusto ko ang hustisya, Solana. Mga gwardya, halughugin ang lahat ng dinala niya. Ang sigaw ni Doña Beatrice. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa ballroom habang ang mga gwardya ay lumalapit kay Solana. Ang bawat hininga ng mga bisita ay tila maririnig sa katahimikang iyon. Ano ang gagawin ni Solana kapag inilabas ng mga gwardya ang gintong salvatierra mula sa kanyang bulsa? At paano niya babaguhin ang takbo ng gabing ito bago pa siya tuluyang mabaon sa putikan? Walang puwang ang mga magnanakaw sa pamilyang ito, lalo na ang mga basurerang tulad mo. Ang boses ni Doña Beatriz ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, kasing talim ng mga kristal na nakasabit sa kisame. Ang lahat ng usapan ay biglang huminto at ang tanging maririnig ay ang marahang paghampas ng hangin mula sa mga electric fan na nakatago sa gilid. Nakatayo si Solana sa gitna ng bilog. Ang kanyang malaking tiyan ay tila isang target para sa lahat ng mga matang mapanghusga. Nararamdaman ni Solana ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa loob ng 6 na taon, ibinigay niya ang lahat, ang kanyang kabataan, ang kanyang lakas, at ang kanyang katahimikan para lamang tanggapin ng pamilyang ito. Ngunit sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa lipunan, ang lahat ng sakripisyong yon ay tila naging abo sa isang saglit. Mama, baka nagkakamali lang po kayo. Ang mahinang pakiusap ni Solana, ang kanyang boses ay tila isang munting hiling na agad na nilamon ng ingay. Nagkakamali! Hindi kailanman nagkakamali ang ebidensya. Ang sigaw ni Doña Beatrice. Sa isang marahas na galaw, kinuha ng matanda ang isang baso ng wine na hawak ng isang dumaang waiter. Ang lahat ay tila tumigil sa pag-ikot ng itapon ni Doña Beatriz ang mapulang likido
nang diretso sa tiyan ni Solana. Ang malamig at malagkit na alak ay dahan-dahang gumapang sa puting tela ng kanyang damit, tila isang mantsa ng dugo na kumakalat sa ibabaw ng buhay na nasa loob niya. Ang bango ng ubas ay naging amoy ng kahihiyan. Napahawak si Solana sa kanyang tiyan. Naramdaman ang biglang paglukso ng kanyang sanggol sa loob. Tila ba nagulat din sa lamig at sa lupit ng mundong naghihintay sa kanya. Iyan ang nararapat sa iyo, isang dungis sa pangalan ng mga Salvatierra. Ang dagdag ni Doña Beatriz, habang ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan nang may kasamang tawa at pandidiri. Tumingin si Solana kay Diego, umaasang makakakita ng kahit kaunting habag. Ngunit ang kanyang asawa ay nakatayo lamang sa tabi ni Luisa. May hawak na baso at tinitingnan siya ng may halong pandidiri at inis. Umalis ka na rito, Solana. Nakakahiya ka. Huwag mo nang hintayin kaladkarin ka ng mga gwardya palabas. Ang malamig na sabi ni Diego. Inakbayan niya si Luisa. Tila ba ito ang tunay na asawa na dapat niyang protektahan. Ang bawat tawa ng mga tao, ang bawat mapanghusgang tingin, at ang malagkit na alak sa kanyang katawan ay tila naging mga uling na nagpaningas sa isang apoy na matagal nang kinokontrol ni Solana. Sa gitna ng kanyang pagkakalubog, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Hindi na ito ang Solana na galing sa tondo na laging nagpapasalamat sa mumo ng tinapay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ay naging kasing linaw at kasing lamig ng asero. Inayos niya ang kanyang pagkakatayo, binalewala ang mantsa sa kanyang damit at humakbang patungo sa podium kung saan naroon ang mikropono. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang martsa ng paparating na bagyo. Nagulat si Doña Beatriz at Diego sa biglang pagbabago ng aura ni Solana. Akma siyang pipigilan ng mga gwardya nang itaas ni Solana ang kanyang kamay. Isang kilos na puno ng awtoridad na hindi nila kailanman nakita rito. Tapos na ang palabas niyo, ang sabi ni Solana. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom sa tulong ng mga speaker. Ngayon, hayaan niyo namang ako ang magpakita sa inyo ng katotohanan. Lumingon siya sa entrance ng ballroom. Ang mga dambuhalang pinto ay dahan-dahang bumukas na lumikha ng isang mahabang anino sa sahig. Pumasok si Attorney Gabriel, kasunod ang isang hukbo ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit. Bawat isa ay may hawak na mga folder na selyado ng logo ng Apex. Sino ang tunay na magnanakaw sa silid na ito? At paano tatanggapin ng pamilya Salvatierra ang balita na ang babaeng kapupula lang nila ng alak ay ang tanging taong may hawak ng kanilang huling hininga? Ang bawat hakbang ni Attorney Gabriel patungo sa gitna ng ballroom ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Ang tunog ng mga sapatos ng kanyang pangkat sa makinis na sahig ay naglikha ng isang ritmo na punong-puno ng awtoridad. Sa harap ng lahat, ang mga gwardya ng pamilya Salvatierra ay tila mga estatwang hindi makagalaw. Naramdaman ang bigat ng presensya ng mga bagong dating. Si Solana ay nanatiling nakatayo sa podium. Ang mantsa ng pulang alak sa kanyang tiyan ay tila naging isang medalya ng digmaan. Sa halip na tanda ng kahihiyan, tumingin siya ng diretso kay Doña Beatriz, na ngayon ay namumutla na at hindi malaman kung saan titingin. Anong ibig sabihin nito, Solana? Sino ang mga taong ito? Ang nanginginig na tanong ni Diego, habang pilit na itinatago ang takot sa kanyang boses. Hindi sumagot si Solana. Sa halip si Gabriel ang humarap sa lahat. Inayos niya ang kanyang salamin at binuksan ang isang asul na folder. Ako si Attorney Gabriel Atienza, ang punong tagapayo ng Apex Global Fund. Narito kami upang formal na ipahayag ang aming desisyon tungkol sa hinihinging tulong pinansyal ng pamilya Salvatierra. Isang bulong-bulungan ang mabilis na kumalat sa mga bisita. Ang pangalang Apex ay sapat na upang manginig
ang kahit sinong negosyante sa Pilipinas. Salamat at dumating kayo, attorney. Ang singit ni Doña Beatriz, pilit na ibinabalik ang kanyang mapagmataas na tono. Gaya ng alam nyo, kailangan namin ang pondong yon upang maisalba ang aming kumpanya mula sa mga pansamantalang problema. Problema? Ang malamig na sabi ni Solana sa mikropono. Ang bawat salita niya ay umalingaw-ngaw, tumatagos sa puso ng mga nakikinig. Ang tawag niyo ba? Sa pagnanakaw, sa kaban ng bayan at paglulustay ng pera ng mga investor ay pansamantalang problema? Sa isang iglap, ang dambuhalang LED screen sa likod ng entablado ay nagbago. Sa halip na ang video ng kasaysayan ng pamilya Salvatierra, lumitaw ang mga dokumento ng tax evasion, mga pekeng kontrata, at ang masakit sa matang listahan ng mga ari-ari ang binili ni Diego para kay Luisa gamit ang pera ng Apex Fund na hindi pa man naaprubahan. Ang ballroom ay napuno ng ingay ng gulat. Ang mga flash ng kamera ng mga reporter na sadyang inimbita ni Gabriel ay nagsimulang magningning ng walang tigil. Nakita ng buong bansa ang dumi sa likod ng gintong maskara ng mga Salvatierra. At higit sa lahat, pagpapatuloy ni Solana habang dahan-dahang bumababa sa podium, lumalapit sa kanyang biyenan. Gusto niyo ring malaman kung sino ang taong nasa likod ng Apex? Ang taong hinihingan niyo ng tulong habang tinatrato niyo na parang basura? Inilabas ni Gabriel ang isang gintong seal at inilapag ito sa mesa sa harap ni Doña Beatrice. Ang Apex ay itinatag ng yumaong Don Arturo, ang ama-amahan ni Solana. At bago siya pumanaw, ipinamana niya ang 100% ng pamamahala at pagmamay-ari ng pondo kay Solana. Siya ang inyong hinihinga ng limos. Siya ang tunay na may-ari ng lahat ng inyong inaasam. Nanigas si Doña Beatrice. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay at sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigan at kaaway, ang reyna ng mga Salvatierra ay bumagsak sa kanyang mga tuhod sa paanan ni Solana. Ang tunog ng kanyang pagluhod sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanilang dangal. Solana, anak, patawarin mo kami. Hindi namin alam. Ang pabulong na pagsusumamo ni Doña Beatriz habang ang mga luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang makapal na make-up. Tumingin si Solana sa kanyang biyenan at pagkatapos ay kay Diego na ngayon ay tila isang basang sisiw na nakatayo sa tabi ni Luisa. Walang galit sa mga mata ni Solana, tanging isang malalim na kapayapaan at paninindigan. Ang utang na loob ko sa inyo ay matagal ko nang nabayaran ng aking luha at dugo, ang sabi ni Solana. Ngayon, ang hustisya naman ang maniningil. Attorney Gabriel, bawiin ang lahat ng alok na tulong. I-freeze ang lahat ng bank accounts ng pamilyang ito at ihanda ang mga papeles para sa aking diborsyo. Habang ang mga pulis na kasama ni Gabriel ay nagsisimulang lumapit upang arestuhin sina Diego at Doña Beatrice para sa mga kaso ng estafa at tax evasion, naramdaman ni Solana ang isang matinding kirot sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Ang pagkabasa ng kanyang damit ay hindi na lamang dahil sa alak. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang tubig na dumadaloy sa kanyang mga binti, humahalo sa pulang mantsa ng wine sa sahig. Attorney! Ang mahinang tawag ni Solana bago siya tuluyang nawalan ng balanse. Nagawa ba ni Solana na ipaglaban ang kanyang dangal sa tamang oras? O ang bawat tagumpay niya ay may kapalit na buhay na hindi pa man nasisilayan ang liwanag ng mundo? Hindi ito ang katapusan, Solana. Pagbabayaran mo ang pagwasak sa pamilya ko. Ang huling sigaw ni Doña Beatriz ay tila isang desperadong alingaw-ngaw sa loob ng ballroom na unti-unti nang nababalot ng kaguluhan. Ang mga kamay niyang dati ay pinalalamutian ng mga mamahaling singsing ay ngayon ay nakakulong na sa malamig at mabigat na bakal ng posas na tila isang huling hatol sa kanyang mga kasalanan. Sa gitna ng sigawan at ng mga flash ng kamera, hindi na marinig ni Solana ang ingay ng paligid. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding kirot na gumagapang mula sa kanyang balakang hanggang sa bawat hibla
ng kanyang pagkatao. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo at ang mga mukha ng mga taong nagpahirap sa kanya ay tila mga aninong unti-unti nang naglalaho sa dilim. Nakita niya si Diego, ang lalaking dati niyang minahal ng higit sa sarili, na ngayon ay pilit na nagtatago sa likod ng mga gwardya habang pilit na isinisigaw na wala siyang alam sa mga anomalya ng kanyang ina. Ang kanyang kaduwagan ay naging huling pako sa krus ng kanilang pagsasama. Sa kabilang dulo naman, si Luisa ay nahuli ng mga awtoridad habang pilit na tumatakas bitbit ang isang clutch bag na puno ng mga alahas, kasama na ang gintong salvatierra na sadyang itinago nito upang madiin si Solana. Naramdaman ni Solana ang isang pares ng matatag na braso na bumuhat sa kanya bago pa man tumama ang kanyang katawan sa malamig na sahig. Si Gabriel, ang bango ng kanyang suit na amoy pinewood at ang init ng kanyang katawan ay naging huling sandigan ni Solana sa gitna ng unos. Attorney, ang bata, iligtas niyo ang anak ko. Ang pabulong na hiling ni Solana, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa manggas ng barong ni Gabriel. Huminga ka ng malalim, Solana. Hindi ko kayo pababayaan. Nandito na ang tulong. Ang sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na hindi niya maikubli. Mabilis niyang binuhat ang babae patungo sa naghihintay na ambulansya sa labas. Ang tunog ng sirena sa labas ay tila isang malungkot na awit ng paglisan. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis na binabaybay ang kalsada patungo sa ospital, tinitingnan ni Solana ang mga ilaw ng lungsod na mabilis na nagdadaan sa bintana. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang panalangin. Ang kanyang mga sakripisyo, ang lahat ng kahihiyang tiniis niya sa mansyong yon, ay nauwi sa sandaling ito, ang laban para sa buhay ng kanyang anak. Pagdating sa emergency room, ang lahat ay naging isang malaking blur para kay Solana. Ang liwanag ng mga ceiling lights, ang mabilis na galaw ng mga nurse, at ang tunog ng mga kagamitang medikal na inihahanda ay tila mga bahagi ng isang panaginip. Naramdaman niya ang huling hawak ni Gabriel sa kanyang kamay bago siya tuluyang ipinasok sa loob ng operating room. Laban, Solana, may bukas pang naghihintay sa inyo. Ang huling narinig niyang sabi ni Gabriel bago tuluyang sumara ang mga dambuhalang pinto ng puting silid. Sa loob ng silid na yon, sa gitna ng labanan para sa kanyang huling hininga at ng buhay na nasa kanyang sinapupunan, isang matinding katahimikan ang bumalot sa isipan ni Solana. Naalala niya ang kanyang ama, ang hirap ng tondo, at ang bawat patak ng alak na dumana sa kanyang damit kanina. Magagawa kaya ng isang inang sugatan at pagod na ipaglaban ang munting anghel na tanging yaman niya sa mundong ito? O ang tagumpay niya laban sa mga salvatierra ay magiging isang mapait na alaala na lamang sa ilalim ng malamig na liwanag ng ospital? Ang unang iyak ng isang sanggol ay tila isang banal na himig na bumasag sa mahabang katahimikan ng puting silid sa ospital. Para kay Solana, ang tunog na yon ay mas matamis pa sa anumang salitang narinig niya sa buong buhay niya. Ito ang tunog ng tagumpay, ang patunay na sa kabila ng lahat ng lason at puot na ibinuhos sa kanya ng pamilya Salvatierra, ang buhay ay nanaig. Dahan-dahang imulat ni Solana ang kanyang mga mata. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng kanyang pribadong kwarto ay malambot at hindi na nangungutya. Wala na ang amoy ng alak at ang bigat ng madilim na mansyon. Ang tanging naroon ay ang amoy ng malinis na linen at ang mahinang pag-ikot ng aircon na nagbibigay ng kapanatagan. Sa kanyang tabi, nakita niya ang isang maliit na crib. Doon nakahiga ang isang batang lalaki, mahimbing na natutulog at balot sa isang puting kumot. Ang munting ilong at ang mahahabang pilik mata nito ay tila isang obra maestra na binayaran niya ng bawat patak ng kanyang luha. Gising ka na pala, Solana. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa pinto. Nakatayo roon si Attorney Gabriel. Wala na ang kanyang formal na suit,
Nakasuot na lamang ng isang simpleng asul na polo. May dala siyang isang pumpon ng mga sariwang rosas at isang folder. Lumapit siya at marahang inilapag ang mga bulaklak sa lamesa. "Kumusta ang anak ko, attorney?" Ang mahinang tanong ni Solana. Ang kanyang boses ay puno pa ng panghihina, ngunit may kalakip ng ngiti. Malusog ang bata, gaya ng kanyang ina. Isang matapang na mandirigma. Ang sagot ni Gabriel habang tinitingnan ang sanggol ng may paghanga. At tungkol naman sa mga Salvatierra, tapos na ang laban, Solana. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal na pinto ng rehas ay naging huling musika para kina Diego at Doña Beatrice. Wala silang piyansa dahil sa bigat ng ebidensya ng estafa at tax evasion na ibinigay mo. Si Luisa naman ay nahaharap sa kaso ng pagnanakaw. Ang lahat ng ari-arian nila ay nasa ilalim na ng pangangalaga ng Apex. Naramdaman ni Solana ang isang malalim na paghinga. Tila ba ang isang dambuhalang tinik na 6 na taon nang nakabaon sa kanyang lalamunan ay tuluyan ng natanggal. Wala siyang naramdamang katuwaan sa pagbagsak nila, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. "Anong plano mo ngayon?" ang tanong ni Gabriel. May bahid ng pag-aalaga sa kanyang mga mata, isang damdaming higit pa sa pagiging abogado at kliyente. "Babalik ako sa Tondo, Gabriel," ang sagot ni Solana habang dahan-dahang hinahaplos ang munting kamay ng kanyang anak. Hindi para maging mahirap muli, kundi para itayo ang Apex Foundation. Gusto kong gamitin ang yaman ng tatay ko para tulungan ang mga inang gaya ko, mga inang biktima ng pang-aabuso, mga inang akala ay wala ng pag-asa. Gusto kong malaman nila na ang viral ng isang babae ay hindi galing sa isang lalaki, kundi sa sarili niyang paninindigan. Lumipas ang 6 na buwan. Sa dalampasigan ng Vin Manila, habang ang langit ay nababalot ng kulay kahel at lila ng papalubog na araw, nakatayo si Solana. Hawak niya sa kanyang bisig ang kanyang anak na ngayon ay masigla ng tumatawa sa bawat haplos ng hangin. Wala na ang bakas ng takot sa kanyang mukha. Ang kanyang suot na puting bestido ay sumasabay sa indayog ng hangin. Tila isang bandila ng kalayaan. Mula sa malayo, nakita niya si Gabriel na papalapit. May dalang kape at isang simpleng ngiti. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng respeto at ng posibilidad ng isang bagong simula. Isang simulang hindi na nakatali sa utang na loob, kundi sa tunay na pagkilala sa halaga ng bawat isa. Tumingin si Solana sa malawak na dagat. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila nagbubura sa mga bakas ng kanyang masakit na nakaraan. Sa wakas, ang anino ng mga Salvatierra ay tuluyan ng naglaho sa dilim, at ang tanging natira ay ang liwanag ng isang bagong umaga na siya mismo ang lumikha. Ang kanyang anak ay dahan-dahang humawak sa kanyang daliri, isang mahigpit na kapit na tila isang pangako. Ngumiti si Solana, isang nanangiting kasing ningning ng huling sinag ng araw. Ang kanyang laban ay tapos na at ang kanyang buhay, sa wakas, ay nagsisimula pa lamang. Sa harap ng malaking salamin sa loob ng kanyang bagong opisina sa Tondo, isang babaeng may kakaibang ningning sa mga mata ang nakatitig sa kanyang sariling refleksyon. Hindi na ito ang Solana na may mga matang laging nakayuko at balikat na tila pasan ang buong daigdig. Ang suot niya ay isang simpleng blusa na gawa sa hinabing tela mula sa mga lokal na manghahabi, isang simbolo ng kanyang pagbabalik sa kanyang pinagmulan, ngunit may dalang kapangyarihang hindi kailanman matitibag. Dahan-dahang hinawakan ni Solana ang kanyang leeg. Wala na roon ang mabigat na hiyas ng pamilya Salvatierra. Wala na rin ang medalyong ginto na kinuha sa kanya noon. Sa halip, ang tanging palamuti niya ay ang maliliit na marka sa kanyang kamay. Mga peklat mula sa karayom na nagpapaalala sa kanya na ang bawat sugat ay bahagi ng kanyang paglago. Napatingin siya sa bintana
kung saan tanaw ang mga kalsada ng tondo. Naririnig niya ang tawanan ng mga bata sa labas at ang masiglang usapan ng mga kababaihan sa loob ng Apex Foundation. Dito, ang bawat babaeng naligaw ng landas at nasugatan ng tadhana ay binibigyan niya ng pagkakataong humawak muli ng karayom, hindi para magburda ng dangal ng iba, kundi para itahi ang sarili nilang kinabukasan. Pinatawad ko na ba sila? Ang mahinang tanong ni Solana sa kanyang sarili. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ang galit na dati ay tila isang nagbabagang uling sa kanyang dibdib ay tuluyan ng naging abo at tinangay ng hangin. Pinatawad na niya sina Diego at Doña Beatrice, hindi dahil nararapat silang patawarin, kundi dahil ayaw na niyang bigyan pa sila ng puwang sa kanyang isipan. Ang katarungan ay naibigay na ng batas, at ang kapayapaan ay ibinigay na niya sa kanyang sarili. Sa pagpapatawad, tuluyan na niyang naputol ang huling tanikala ng utang na loob na 6 na taon niyang ipinambusal sa sariling tinig. Pumasok si Gabriel sa silid, bitbit ang kanyang anak na ngayon ay mahimbing na natutulog sa kanyang balikat. May kakaibang lambot sa mukha ng abogado habang tinitingnan ang mag-ina. Handa ka na ba, Solana? Hinihintay ka na nila sa labas para sa pagbubukas ng bagong wing ng foundation, ang sabi ni Gabriel. Ngumiti si Solana at tumango. Lumapit siya at marahang hinaplos ang pisngi ng kanyang anak. Ang batang ito ay lalaking mulat sa katotohanan na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pangalan o sa yaman, kundi sa kakayahang tumayo muli matapos ang bawat pagkakalugmok. Sa huling pagkakataon, muling tumingin si Solana sa salamin. Ang kanyang mensahe para sa bawat Pilipinang nakikinig ay malinaw. Ang viron ng isang babae ay hindi isang regalo mula sa asawa, biyenan, o sa lipunan. Ito ay isang bagay na ikaw mismo ang gumagawa. Bawat araw, bawat luha, at bawat desisyong piliin ang iyong sarili. Ang viron ay hindi ginto na ninanakaw, kundi isang liwanag na nanggagaling sa loob na walang sino man ang may kapangyarihang patayin. Habang lumalabas siya ng silid kasabay ni Gabriel, ang tunog ng kanyang mga hakbang ay hindi na tunog ng pagtakas, kundi tunog ng isang reynang sa wakas ay natagpuan na ang kanyang tunay na kaharian. Isang kahariang itinayo sa pundasyon ng pagmamahal sa sarili at sa kanyang anak. Ang takip silim sa Manila Bay ay hindi lamang tanda ng pagtatapos ng isang araw, kundi ang pagsilang ng isang malayang bukas para kay Solana. Sa bawat hampas ng alon, tuluyan ng naanod ang mga alaala ng pait, at ang tanging natira ay ang matatag na pundasyon ng isang inang natagpuan ang kanyang tunay na halaga. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga at pagsama sa akin sa bawat yugto ng madamdaming paglalakbay na ito. Sa totoo lang, habang hinahabi ko ang mga huling salita ng kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluha, lalo na sa bahagi kung saan pilit na binuo ni Solana ang asul na sutla habang tinitiis ang hapdi ng sugatang kamay. Ang bawat tusok ng karayom sa telang iyon ay tila tunay na latay sa aking puso dahil alam kong marami sa atin ang nakararanas ng ganoong uri ng pagtitiis para sa mga taong hindi naman marunong magpahalaga. Ang kwento ni Solana ay hindi lamang bunga ng imahinasyon. Ito ay salamin ng libo-libong kababaihan na tahimik na lumalaban sa bawat sulok ng ating bansa. Ang buhay ay madalas na parang ang pagbuburda ni Solana. Minsan, ang sinuliid ay nagbubuhol-buhol at ang karayom ay tumutusok sa ating mga daliri hanggang sa dumanak ang dugo. Ngunit ang mantsa ng dugo sa tela ay hindi dumi. Ito ay patunay na binuo mo ang iyong sariling obra maestra mula sa iyong sakripisyo. Huwag mong hayaang ang iba ang humawak ng karayom sa buhay mo. Ikaw ang may hawak ng disenyo ng iyong kinabukasan. Para sa inyo,
Tama ba ang naging desisyon ni Solana na tuluyan ng talikuran ng pamilya Salvatierra at magsimulang muli sa Tondo? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, kaya niyo rin bang patawarin ang mga taong kumuha ng inyong dignidad para lamang sa sarili ninyong kapayapaan? Habang pinakikinggan niyo ang boses ko ngayon, nasaan kaya kayo? Marahil ay naglilinis ng bahay, nagluluto para sa hapunan, o nagpapahinga matapos ang isang nakapapagod na shift sa trabaho. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba dahil dito sa aming channel, palaging may nakikinig at yumayakap sa inyong mga karanasan. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapalakas. Naway manatiling matatag ang inyong kalooban at laging baon ng pag-asa sa bawat hakbang. Hanggang sa susunod nating kwento ng buhay at pag-ibig, ingat po kayo palagi. Pamagat ng kwento, ang reyna ng Tondo, ang pagbawi sa dangal at pag-asa. Paunawa, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe sa mga tagapakinig.